The Philippines reporting the first coronavirus death outside of China. It's a man who traveled from Wuhan, the epicenter of the outbreak. Mga kababayan, ang COVID-19 ay walang pinipili. Mayaman, mahirap, kilala o hindi kilalang tao, walang kinikilala ito na partido politikal o kultura. Ang lahat ay posibleng tamaan. At kapag tumama ito'y napakatindi. Kaya ito ay tinawag na pandemic dahil buong mundo ang dinamay niya. Ang mahalaga kung paano tayo makatutugon sa kanyang pananalasa. Araw-araw ay libo-libo ang kanyang tinatamaan at nagkakasakit, nagkakaroon ng karamdaman ang bawat tamaan sa buong mundo. Ngunit taliwas ngayon sa Wuhan, sa kanila unti-unti nababakante na mga kama sa ospital dito sa loob ng bansang China. Ang tanong ay paano nangyari ito? Sa report ng WHO, ang isang taong infected ay maaaring ikalat ang virus nito sa average na 2.6 katao. Makalipas ang 10 generation of transmission o paglilipat-lipat ito sa ibang tao, sa loob lamang na 5 hanggang 6 na araw, libo kaagad ang maaaring salida o tamaan ng naturang virus. Sa ginawa ng China ay ibinrake ang cycle sa pamagitan ng human intervention o kanilang ginawang mabilis sa pagkilos ngayon sa tinawag na extreme and aggressive na hakbang tulad na rin ng tawag natin sa atin na enhanced community quarantine sa bansang Pilipinas. There was a plane, definitely a plane. We said a 737 plane. Kung naalala natin ang naganap na 9/11 sa Amerika na kinasawi ng daang-daang mamamayan sa pagsabog ng eroplano at pagkulaps ng Twin Towers sa New York, ang lahat ng mga airport sa buong mundo ay naghigpit. Naunawaan ito ng mga travelers dahil sa kabutihan at kapakanan nito sa higit na nakararaming mamamayan. Ano man ang iyong lahi, ang sakripisyong ginawa ng China sa history ay hindi mapapasubilian. Pinatigil ang mga factories, public transport at pananatili ng tao sa kani-kanilang tahanan. Sa kanilang ginawang paghihigpit sa China na flatten ang curve at naiwasan ang mga karagdagang kamatayan pa ng kanilang mamamayan. Ang new coronavirus ay nilalabanan ng bawat bansa gamit ang kani-kanilang methods o kaparaanan sa pamamagitan ng trial and error. Ang quarantine at lockdown ay sadyang napakahirap sa mamamayan, anumang lahi o nationality. Ngunit dapat nating tanggapin para sa kapakanan ng ating mamamayan. Marami tayong mga OFW na nanatili sa Wuhan na balitaan natin ang kanilang pagtutulungan at katapangan. Tulad sa atin ang ipinapakitang kagalingan ng ating mga frontliners, medical practitioners, kahit walang masakyan, nagpupumilit pa rin na makarating sa mga ospital. Ang ating kapulisan at sundalo sa mga borders at checkpoint, hindi nagpapatinag sa mga maiinit na ulong motorista. Sundin natin ang ating gobyerno na ang hangad lamang ay para sa ating ikabubuti. March 15, midnight, it takes its force and effect. Pero subject again to review day to day. Marami ng mga bansa nagwis ng kanilang mga buhay ng kanilang mga mamamayan. Dito sa atin, buhay ng ating mga frontliners ang nakataya. Mga sarili natin mga doktor ay itinaya na ang kanilang mga buhay na namatay sa pagligtas ng higit na nakararaming Pilipino. Ang pagkilos natin ay upang labanan ang salot nito. Idinaraan natin ito sa wasto at mainang kapanaanan at laging alalahanin ng lahat ng mabigat na desisyon ay laging may mabuting kapalit. Tulad ng kasabihan, desperate times as desperate measures. Ito'y panahon ng pagsubok sa ating katatagan. At lahat naman, kung may panimula ay may katapusan. Ang pagkakaisa ng bawat Pilipino ay lalong kinakailangan sa mga panahon ito. Ang tapang ng mga Pilipino ay hindi na matatawaran. Makailang beses na nating nasubukan ito. Pag may pagkakaisa ay may magandang resulta. Kapit-bisig nating labanan ang pandemic nito.
Let's fight it as one. Samahan natin ng matayimtim na panalangin. Lagi ninyong tatandaan, sa anumang laban, kasangga mo ang langit.